Napakabilis ng panahon. Kailan lang yung New Year, yung bagong taon. Ngayon ay patapos na naman ang January. At kaninang umaga ay inawit yung kahalalan ng mga pagkahirang sa loob ng Iglesia ni Cristo. Itong pagsambang ito, araw ng linggo, inaawit yon. Basta't huling linggo, bawat buwan, inaawit yung kahalalan ng pagka-Iglesia ni Cristo. Walang sawang nagtatagubili ng pamamahala mula pa noong panahon ng sugo hanggang ngayon, panahon ng tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Patuloy nilang minamahal ang buong iglesia, taliwas doon sa pahayag ng ibang mga tao dyan. Nagbabalita na abusado daw siya, gahaman daw si kapatid na Eduardo V. Manalo. Wala naman silang mga katibayan, wala naman silang maipakitang ebidensya. Kung mayroon kayong maipakitang ebidensya, bakit hindi kayo magreklamo sa korte kung mayroon kayong sapat na batayan? Katulad nitong taong si Epifanio Labrador, nangangatwiran pa na marami daw panig sa kanya. Napansin ko tuloy yung aking likod, para akong si Labrador nito. Epifanio Labrador. Kasi nakita ko kagabi ang huli niyang video ay parang nasa gubat siya, pero ewan kung anong ginagawa niya doon. Doon siya naggagawa ng mga video, pero nakatakip pa rin, tapos may sombrero, daldal pa rin ng daldal na kung ano-ano na kasinungalingan laban sa Iglesia ni Cristo. Marami daw panig sa kanya, at yung mga nagko-comment sa kanya, sabi niya, sila ang panig sa akin. Hindi natin alam kung inuuto lang siya o talagang panig sa akin. Wala tayong alam. Kasi may kumakalat sa Facebook dati sa Facebook, nung nakaraang araw ba yon? Ito, panoorin natin ha. Panoorin natin. Kaya natakot yung asawa ko kasi may nag-message sa cellphone ko na na-trace na nila dito, na-trace na nila. Alam na nila yung lugar ko, yung area ko, yung ano ko, kasi nagpasa sila na mapa. Alam mo yung apps, pinakita sa akin yung sa messenger yung area ko na talagang totoong nakita na niya. Kaya yung asawa ko, gustong umalis. Sabi ko, maghintay, baka may tumulong sa atin na, di ba? Pero wala Kaya, ayun, di ko alam saan sila nagagilap ng pera para makaalis sila. Ayun, kaya huwag yun nagsubukan yung ginagawa ko kung meron mang gustong sumubok. Mahirap kung maging katulad ko na lumalaban para sa bayan. Ayun. Umalis daw yung asawa niya. Tapos nagsisi. Ewan kung totoo yan. Ang video yan ay nakuha ko sa isang vlogger. Yung video yan ay nakita ko kay Nabs Caps kakampi mo. Maring hindi ko alam kung miyembro siya sa Iglesia ni Cristo, pero halata naman na kapatid. Yun, yung pinakita kong video, nakuha ko lang sa kanya. Ewan ko kung totoo yung pinagsasabi doon ni Epifanio Labrador na umalis daw yung asawa niya dahil natatakot na siguro. Kasi madali lang naman kasing matrace yung lugar. Hanggat ginagamit mo yung social media, kahit nasa bundok ka, kahit nasa kagubatan ka, pag nag-post ka, makikita ng mga tao, makikita ng mga nasa gobyerno yung post na gamit ang social media. Madali lang matrace kung nasaan ka. Hindi ka makakapagtago. Ganyan kahitik ang gamit ng mga
nasa gobyerno ngayon. Wala kang mapagtataguan. Pero bago yan ay salamat po ng marami at patuloy kayong nanonood sa ating mga video, mga ginagawa nating reaksyon patungkol doon sa taong talaga namang hindi katanggap-tanggap yung mga sinasabi niya na pagmumura sa buong iglesia, sa pamamahala. Sabi nga ng mga sikat na mga vlogger, si Tinig ng Karunungan, yung mga nasa Net 25 na mga anchor, dapurakin na ninyo ang aming pagkatao. Itong aming pagkatao, mga content creator, maraming basher yan. Dapurakin na ninyo ang aming pagkatao. Huwag lang yung pamamahala, yung leader ng Iglesia ni Cristo. Kasi talagang nag-iinit ang tenga, kahit sino ba naman. Halimbawa ito sa pamilya mo, halimbawa lang, pamilya mo, mayroong nagmura sa iyong pamilya, isa sa pamilya mo, isa man asawa mo, anak mo, o kaya kapatid mo, mayroong nagmura, sinabihan siya ng kung ano-ano, miyembro ka sa pamilyang mo, anong magiging pakiramdam mo? Yun nga lang, isang pulutong ng sundalo, o kapag nasugatan ang leader nila, talagang ipinagsasanggalang ng mga tauhan niya, yung isang platon ng sundalo kung nasa giyera sila. Yan ang literal. Kaya ganun na lang ang galit ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo doon sa nagmura sa tagapamahalang pangkalahatan at kung ano-ano pang mga pang iinsulto ang ginagawa. Mayroon daw mga ipinapatay na mga pare, paulit-ulit na lang siya mga ipinapatay na mga pare daw dahil natalo daw ang mga ministro sa debate. Ginamit pa niya yung isang leader dati ng isang relihiyon sa Pampanga, Eli Soriano. Wala na siya ngayon, patay na. Ginamit pa niya yun. Tapos ginamit pa niya yung mga naalis na mga ministro, mga manggagawa. Pero matagal na yung issue na yun, isang dekada na. 2015 yata yun. Yan nung taon na ngayon, 2025. Yung ukol kay Soriano, matagal na rin panahon yun. Kaya nga umalis si Soriano noon kasi maraming file, maraming kaso. Maraming kaso na naka-file sa kanya. Dahil kung ano-ano rin ang pagbibintang na sinasabi, kung ano-anong mga paninira. Hanggang sa umalis siya, nagpunta ng ibang bansa at doon nga siya binawian ng buhay. Namatay yata yun sa sakit, ewan, hindi ko alam kung anong ganon. Pero dito tayo ngayon, focus tayo ngayon kay Epipanyo Labrador. Sabi ko nga kagabi sa aking post, katwiran to katwiran. Yung katwiran niya, tatapatan natin ng katwiran. Ayon sa kanya, tama siya. Marami daw nagsasabi na tama siya, ipaglaban daw niya yung paninindigan niya, nasa likod lang daw niya ang mga taong sumusuporta sa kanya. Kaya tatapatan din natin ng katwiran. Pero sa kanya, wala siyang mga maipakitang mga ebidensya. Dapat yung may mga ebidensya. Sinasabi niya na ipinakulong ni Eduardo Manalo yung mga kapatid niya at nanay niya. Tapos may mga nakikisimpatya din sa kanya. Nakikita sa comment. Bakit hindi ninyo panuoring buo yung mga video nandun sa YouTube channel? Para alamin ninyo yung katotohanan. May mga nagsasabi kung buhay daw yung Eli Soriano ay siya daw magpapatotoo.
Ay, naku po. Bumubuhos daw ang suporta sa kanya eh. Yun yung sabi niya sa huli niyang video. Yan o. Oh. Pinasasalamatan ko muna po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nagbigay po ng kanilang suporta. Dahil bumubuhos po ngayon yung suporta po ng ating mga kababayan sa inyo pong lingkod. Dito sa video niyang ito, sa sandali lang ha, putulin ko lang. Mayroon siyang binabanggit na Iglesia ni Cristo. Suportado daw niya yon, Iglesia ni Cristo. Yung totoong Iglesia ni Cristo, sabi niya. Pero, mayroon siyang binanggit na pero. Yung Iglesia ni Manalo, ay, yun daw ang hindi siya panig doon. Ito, tanungin kita, Epipanyo Labrador, mayroon bang Iglesia ni Manalo? Ang nakarehistro, Iglesia ni Cristo. Hindi lang si Epipanyo nagsasabi niyan na Iglesia ni Manalo. Marami. Pero wala kayong katibayan na Iglesia ni Manalo. Kung mayroon kayong katibayan, o di ipakita ninyo. Nasa Secretary of Exchange Commission. Iglesia ni Cristo. Ipinangaral yan ng kapatid na Felix Manalo. Nagsimula 1914. Pinangaral niya. Iglesia ni Cristo. Lagi niyang sinasabi, kung napanood ninyo yung Felix the movie, sinasabi niya, huwag ninyong pakinggan si Manalo. Yung nasa Biblia ang pakinggan ninyo. Lagi niyo ang bukang bibig niya na sinasabi noon ng kapatid na Felix Manalo. Iglesia ni Cristo ang itinuro niya na pangalan ng relihiyon na itinatag ni Cristo. Nagtatag ang Panginoong Hesukristo ng Iglesia. Kaya, natural, kung kay Kristo yon, tatawaging Iglesia ni Cristo. Ganun lang yun. Halimbawa, bahay. Kaninong bahay yan? Yan, nasa likod ko. Sa akin. O di tatawagin yan, bahay ni Tatay Aguila. Ganun lang yun. Ganun lang naman kasimple. Sabihin Iglesia ni Manalo. Ito nga, panoorin nga natin si Epipanyo. Dahil bumubuhos po ngayon yung suporta po ng ating mga kababayan sa inyo pong lingkod. At nagpapasalamat ang ating mga kababayan sapagkat may tumatayo na para po magsiwalat ng mga kahayupan, katarantaduhan, kababuyan ng Iglesia ni Manalo. Hindi po ng Iglesia ni Cristo kasi hindi naman po talaga sila Iglesia ni Cristo. Pero yung totoong Iglesia ni Cristo, ginagalang, minamahal, at talagang nire-respeto ko po talaga. No? Pero itong Iglesia ni Manalo, itong mga puta, mga walang ya, mga gago, mga demonyo na Iglesia ni Manalo, kaklaruin ko lang tamaan na ang tamaan. Hindi po Iglesia ni Cristo ang tinitira ko, kundi Iglesia ni Manalo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kayo, kung anong pagkaunawa ninyo sa sinabi niyang yan. Hinahangaan niya yung Iglesia ni Cristo, yung totoong Iglesia ni Cristo. Tapos galit na galit siya doon sa isa, Iglesia ni Manalo daw. Yung mga nakaraan niyang mga video noon, sabi niya, banta sa ating bansa ang Iglesia ni Cristo. Paulit-ulit na sinasabi, paulit-ulit na sinasagot. Hindi lang ako, marami nang sumasagot ng mga vlogger na mga kapatid. Sabi nga ni Munting Kaalaman, palundag-lundag. Palundag-lundag yung pupunta roon, tapos balik ulit. Punta rito, balik ulit doon.
pabalik-balik. Ngayon nga, nabanggit pa niya yung pagkatiwalag ng mga ministro. Ay, mayroon akong ipapakita sa inyo na video ha. Isang video noong nabubuhay pa ang Ka-Eranio Manalo. Nagpakita na sa kanyang pangitain yung magaganap, yung naganap na pagtitiwalag sa mga manggagawa noong 2015. Nararamdaman na niya iyon sa tono ng kanyang boses noon ay talagang nagdaramdam yung kapatid na Eranio Manalo noong nabubuhay pa siya. Ito, panoorin po natin, panood po. Ito, mapapanood kay Menorca Tells Who Are Behind sa YouTube channel. Menorca Tells Who Are Behind. Kitang-kita ko naman Ayan. mo Panoorin natin ha. sa iglesia ang maraming mga kapatid na sumisigaw kahit nasa liplip na lalawigan pag merong bumabangong katiwalian hindi sila pumapayag. Ayaw nila na sila pasunurin sa mali, pasunurin sa kabalian at katiwalian. Sumisigaw sila at nagre-reklamo sila dito sa tanggapang pangkalahatan ng iglesia at sinasabi nila, kapatid, masabaho nangyayari sa lugar namin. Nagdaramdam dyan ang Ka-Eranio Manalo nung nabubuhay pa siya. Nagdaramdam sa mga manggagawa na mga tiwali. Kasi may mga kapatid na nasa liblib, nagkakaroon ng mga problema sa mga liblib na lugar, liblib na po, nagkakaroon ng mga problema. Sumusulat sila sa tanggapan ng pamamahala noon na ayusin yung mga problema. Tuloy natin ha. Tuloy natin. Panoorin po ninyo. Kapuntahan mo kami ng taga-siyasat. Ibalik kami sa tunay na daan. Yan po ang uri ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ngayon. O isang manggagawa, siya pang nagtuturo ng katiwalian. Eh lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Sino yung ganyang manggagawa? Kaya ano ang turo niya doon sa mga manggagawa na ang turo ay katiwalian? Ang binabanggit niyang mga manggagawa, dating mga ministro na natiwalag itong panahon ng kay Eduardo Manalo noong 2015. Ano ba ang sinabi ng KRD nung nabubuhay pa siya? Ito. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa. Para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Ngunit, sweldo ang hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya, siguro, ang tinatamasa niya. Pero ang iglesia ay na niya. Grabe. Yung mga binabanggit niya na gawain ng mga manlulupig na mga manggagawa noon, natupad doon sa mga tiniwalag. Inuna yung pansariling kapakinabangan. Inuna yung mga luho nila kasi mayroon silang sariling interest sa iglesia. Gusto nila sila ang masunod. Kaya naalala ko tuloy yung nag-comment kahapon, kagabi ba yun? Na ano daw ang katwiran sa abusado, magnanakaw, at sa pagpatay daw. Ano yung sabi niya? Tahasang lantarang pagpatay. Sino yung tinutukoy niya doon? Wala naman siyang binanggit. Siguro yung nag-comment na yun ay kasama doon sa fallen angels. Tinanong ko nga siya, sino yung binabanggit mong abusado? Wala naman siyang sinagot. Ibinalik niya sa akin yung tanong. Ay akong nagtatanong sa kanya. Kung meron kayong mga katibayan, ipakita ninyo.
Kung mayroon kayong reklamo, dalhin ninyo sa korte. Ganun lang yun eh. Yun ang rule of law. Kaya nga yung pamamahala ngayon, yung Iglesia ni Cristo ngayon, nagsagawa ng rule of law. Sinunod yung rule of law. O, nag-file ng mga kaso doon sa nagmura sa Iglesia ni Cristo. Kasi banggit niya, Iglesia ni Cristo eh. Pero kanina, sabi naman niya, ginagalang ko yung Iglesia ni Cristo. Wala. Ginagalang daw niya, tapos kayo ginumura. Ano ba yan? Pinagmamayabang pa niya na mayroong siyang kasama na may mahusay sa bomba. Paano ba yung sabi niya? Ito nga, panoorin natin. Basta mayroon siyang kasama na nag-aral sa ibang bansa para daw sa bomb expert. Delikado. Pumasok tuloy sa isip ko yung yan. Oh. Anong pagkaunawa ninyo sa post na yan ni Epipanyo Labrador na parang abusayap daw ang mga iglesia ni Cristo. Ngayon, nasa isip ko, nagtatago siya pa. Ganito yung nasa background niya, mga kagubatan. Tapos mayroon siyang kasama daw na bomb expert. Sino kaya ngayon ang abusayap? Parang galawan daw ng abusayap ang Iglesia ni Cristo. Hindi nga alam ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo yung galaw ng mga abusayap. Siya, alam niya yung galaw ng mga abusayap. Tapos sinabi niya ngayon, mayroon siyang kasamang bomb expert. At humihingi pa siya ng financial. Humihingi pa siya ng financial. Panuorin natin. Konting tulong pinansyal po. Dahil po sa, alam niyo naman, so kailangan din po namin magdagdag ng, alam niyo na. So alam mo, siyempre, alam natin, hindi naman pupunta sa akin yan. Walang talang mga armas yan. Yung mga yan. So, yung iba kasi mga kasama natin dito, makakulangin. So, mabuti na yung handa kami. So, ano mang mangyari, pinapasa Diyos na lang natin. Pero isa lang masasabi ko, handa kami. At pinaghandaan na namin yan. So, ito nga kasama natin dito na dating nag-aral pa ito sa Brazil ng pagiging disposal. Natatawa ko rito. Parang kinakausap niya yung sarili niya eh. Tinatanong niya, kunwari ewan ko lang kung totoong may kasama siya. Pero yung boses na narinig ko yun, parang siya din binago lang niya. Ginamitan niya ng voice over. Disposal bomber. So sabi niya, subukan lang nila na pumunta sa area na nandun tayo, alam niyo na, tulad ayoko magsalita kasi matalino yung mga yan, pwede nang gamitin yung Wala na. Ay nako, Epipanyo Labrador. Wala na akong natatawa na lang ako sa iyo. Maraming nakikisimpatya daw sa kanya. Marami daw siyang binulgar. Marami daw siyang ibubulgar. Natatakot na daw ang Iglesia ni Cristo. Siya nga itong nakamaskara takip. May takip sa mukha, may sombrero. Tapos may mga kasamahan siya. Nasa kagubatan. Kami, makakalakad kung saan namin gusto ko. Makapamasyal ito. Makamasyal ako. Ay, naku po. Kayo na lang po ang bahala dyan. Maraming salamat po at mag-iingat po tayo lahat. Ay, Diyos ko po. Ito yung ginagawa namin. Trabaho namin.